So last time na pag-usapan natin, yung ano daw yung pwede natin ma-experience kapag meron tayong perseverance. Kasi raw yung perseverance, isa siya sa bunga or sabihin na nga natin outward appearance ng isang taong merong pag-asa. Sa perseverance daw, we can experience, siyempre una, yung grace ng Lord, yung kanyang grace. At alam na natin to, sinabi sa 2 Corinthians 12:9, "My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness." Kaya nga sabi ni Paul, "Most gladly therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me." So yung grace ng Lord ang tutulong sa atin. At hindi lamang yun, napag-aralan natin na parte ng perseverance yung protection. Sabi sa Psalms 59:16, "But as for me, I shall sing of your strength. Yes, I shall joyfully sing of your loving kindness in the morning. For you have been my stronghold and a refuge in the day of my distress." Siyang araw yung tinatawag na the ever-present help in time of trouble. At panghuli, yung provision ng ating Lord. Ang sabi sa 2 Corinthians 4:8-9, "We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not despairing, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed." At marami tayong nakita mga pagkakataon, especially sa buhay ni Paul, na kung saan nakita niya yung provision ng ating Lord. At nung siya'y nasa flesh, hindi ba nakita natin yung iba't ibang klase ng provision ng Lord, di ba? Hindi siya hindi siya pumapalya. Katulad nga again doon sa mga nakarang prayer meeting natin, kaya sinabing, huwag kayong mag-alala, do not worry, kasi after nun, pinakita niya lahat kung bakit niya nasabi na we don't have to worry, na kaya niya magpagaling na may karamdaman. So why worry? Meron naman Diyos na pwede magpagaling. Tapos, kaya niya magpakain. Kung kailangan natin ng pagkain, na nagpo-provide ng Lord ng pagkain. Diba? Ng inumin, ng kalakasan, at marami pang mga extreme examples ng Lord na pinakita ng araw, to the point, bumubuhay siya ng patay. I mean, imagine, yung taong nagsabing do not worry, kayang bumuhay ng patay. Hindi lamang yun, yung tao, yung person, which is the Lord Jesus Christ in the flesh, nung sabihin niyang wag mag-worry, siya mismo namamatay siya, after 3 days, nabuhay magmuli. Talaga naman kapanay-paniwala ang Lord kung ganon. Ano pa ba naman patunay ang kakailanganin natin? Meron pa bang hihigit pa, especially sa resurrection? Kasi yung resurrection ng Lord after 3 days mula sa mga patay, yun yung nag-validate sa lahat ng sinabi niya. Wala pang ang sinabi lahat yung mga ginawa niyang mga magagaling, yung mga wonderful na mga miracles para yung mga tao talaga maniwala Pero hindi ba na mag-resurrect siya? Nung makita siya ng marami, maging yung kanyang mga kapatid sa laman na hindi naniniwala sa kanya nung araw, after ng resurrection, saka naniniwala. Si James saka si Jude. Mga kapatid sa laman ni Jesus Christ yun. Mga hindi naniniwala, "Oh really? Don't worry." Tapos pinakita na nga ng Lord ang kapangyarihan niya. Hindi pa rin, hindi. Pero yung resurrection, after nun, yun na. Namulat yung mga mata ng mismong mga kapatid sa laman ni Jesus Christ. Yun ang hirap sa familiarity ang tawag dun Pag masyado kang pamilyar sa mga tao, sa trabaho, sa bahay, sa school, nahirapan silang, i-take serious ka. Kasi nakasama ka nila na matagal na panahon Alam nila yung yung attitude mo, yung ugali mo, yung behavior mo, yung kiliti mo, sabihin na nga natin, yung madaling magpaiyak sa'yo, yung mga moments mo, kumbaga, alam nila lahat. Kaya minsan pag nagseryoso ka na, nagsishare ka na ng mga bagay na, seryoso, hindi ka nila seryosohin. Seryoso ka na nga, ayaw ka pang seryosohin. At isa yun sa nangyari sa Lord. Yung mga kapatid niya kasi nakita siyang, kasama namin niya sa bahay. Naging mabuti nga siyang kuya. Ba't yun ang kapatid namin siya? I mean, familiarity. Pero yun nga, na mag-resurrect ang Panginoon, yung nagsabing, "Do not worry," after 3 days, muli siyang nabuhay. Hindi lamang yun. After 40 days, 500 katao nakakita, siya ay nag-ascend sa langit at nawala sa alapaap. Nabasa ko rin yung Jude ko yan. Encouragement na Yung binuhay, yung nag-resurrect, yun yung sinasabi niya. Amen. Pag-ibig yung... Amen. Tahimik lang yung kwento patungkol kay Jesus Christ at sa mga kapatid niya. Pero alam na natin ang kwento, they do not believe. Si Mother Mary, of course.
Pero hindi ba, alam naman natin, naging tahimik din naman si Mother Mary ng mga huling panahon. Hindi ba? Pero we know how faithful ni Mother Mary. So sa gabing ito, itutuloy natin itong choosing faith instead of fear. Itong tinatawag na hope. Titingnan natin ngayon yung characteristics that should distinguish followers of Christ. Kasi yung hope daw natin, kaya nagmumula kay Jesus Christ. Ayan, kanina, di ba? Paborito kong kanta yan kasi nung bago ako sa faith nun, isa yan sa mga lagi ko naririnig, which really, nag-strike sa akin. Oo. Oo. Lalo na yung sinabing, "Do none go with me, still I will follow." Kasi dumating ako sa point in time talaga, naging mag-isa lang ako eh. Ako pa lang ang believer na sa pamilya namin, lahat sila born against. You know? Pero, "Do none go with me," maging mga kaibigan ko, yung mga kapatid ko, noong mga panahon na yon, they did not go with me. Okay, fine. I still follow. Maganda kasi yung kanta na yan eh. Simple, maganda yung melody niya, at the same time, straight to the point, yung sinasabi niya. Madaling intindihin. Yan. So, tingnan nga natin, kasi sabi natin, anong kahalagahan ng isang Kristiyano, inakikitaan ng pag-asa. Siyempre, ano pa tinawag tayong the light and the salt of the earth, na kung tayo rin mismo, pag nakita ng mga unbeliever, mga pupungas-pungas or walang pag-asa sa buhay, di ba? Anong sabi mo, wag kayong mag-alala, mga kasama sa room, kasi I believe meron akong pag-asa na pasasaan ba whatsoever. Tapos ikaw naman mismo pag nakikita ng buhay mo, kasi again, familiarity, hindi, paano kami maniniwala sa iyo, ikaw nga itong malungkutin, konting problema, mahirapan silang maniwala kung ganun tayo. Mahirapan. So, pag-usapan natin ngayon, ano ba dapat na nakikita ng mundo ng mga unbelievers around us sa atin, in order for them, at least man lang, for them to easily believe sa ating mga sinasabi. Kasi diyan maraming mga unbelievers na natitisod, di ba? Kasi di ba last time, mahabang panahon na napag-aralan natin, dalawang bagay lang ang pwedeng gawin ng isang nagsasabing anak ng Diyos sa isang kaluluwa eh. It's either mailapit niya sa paanan ng Diyos o siya pang maging dahilan para lumayo yung tao. Yan. Yung mga unbelievers, kaya ayaw minsan sumama, natitisod. Oh, come on. Yung ba ang mga born again? Isasama mo ako dyan, ikaw mo may pag-asa? Ikaw nga ito eh. Baliktad eh, kami ang may pag-asa, ikaw ang wala. Sa mga salita, sa pagkilos, sa attitude, sa behavior. Paano nga naman yung mga tao maniniwala sa'yo? Napakahalaga nung walking our talk, mga kapatid. Kasi mahihirapan tayo mag-evangelize, mahihirapan yung mga taong maniwala sa Lord because of us. Because of us. So again, walk circumspectly. Maging light, maging salt of the earth. One of the characteristics that should distinguish followers of Christ from those who don't know Him is that we should be people of hope. Mga taong punong-puno ng pag-asa. This reality is at the core of our mission, to share Christ with others. We do not merely offer an alternative religion. Kasi yung word na alternative, uso ngayon yan eh. Alternative music, alternative lifestyle, alternative medicine, puro alternative na lang sa music, di ba? May mga ganyan eh. Pati religion ngayon, meron na rin. Alam niyo ba yung ngayon ko lang naalala, kasi kailan lang nabasa ko siya, talagang medyo kahindik-hindik. Merong bagong religion ngayon, ang tawag, Pastafarians. Kung ngayon mahilig kayong magbasa, you will know this. Pastafarians. Itong Pastafarian, kaya tinawag silang Pastafarian, yung Diyos na sinasamba nila, pasta. Pag nakita niyo itsura ng Diyos nila, parang spaghetti, na may meatball, tapos may mata. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Dumadami sila eh. Dumadami sila at the same time, tanggap na sila registered. Registered na sila as a religion. Ngayon, ano ba ang logic behind this religion? Sinimulan siya na isang tao
ika niya, sabi niya, kung meron kayong mga karapatang magtayo ng relihiyon, base sa mga sarili-sarili niyong mga paniniwala, then ako din meron. Oo nga naman, may point. Merong makamundong point yung tao, right? Kanya-kanya nga kayo ng tayo ng religion at sarili niyo yung mga doktrina. Ako, wala. Gumawa siya ng sarili niya, Pastafarian. At yun nga, ang itsura ng kanilang Diyos, na anywhere ka lang magpunta, makikita mo raw siya. I-research niyo mga kapatid, nakakalat yan sa internet. No, marami mapagkakatiwala ang source. Maging sa BBC, CNN, pinag-usapan yan. Last week, naging issue sila, kasi merong isang member ng Pastafarians, kumuha siya ng driver's license. Alam naman natin, pag sa driver's license, kailangan clear yung mukha mo, di ba? Eh siya, meron siyang yung pangsala ng spaghetti, yung pangsala, di ba, pag pinakulo, strainer, yung kasi ang nila, ang itsura nila, nagsusuot sila nun. Kapag meron kang suot nun, member ka kasi ng Pastafarians. O meron siyang suot na ganun, yung metal na pangsala ng spaghetti. Meron siya nun, naging malaking issue yun. Pero ultimately panayagan siya. Kasi karapatan daw nila yung nakalang religious organization. Kaya yung kanyang driver's license ng babae, meron siyang suot na pangsala sa ulo. Yung metal na pangsala ng spaghetti. Kalokohang malaki, di ba? Pero marami sila, marami pa sa atin, to be honest. Kaya pag nagkakaroon sila ng gathering, ng fellowship na tinatawag, mga may suot. Crazy nga, talagang crazy. Meron pa ring member. Ganun ka-crazy, may member pa rin. Meron silang tawag doon sa Diyos nilang yun binabanggit ko. Nalimutan ko yung tawag. Monster ang tawag nila doon Parang spaghetti monster ang tawag nila. No? Anyway, iiwan ko sa inyo yan. Binuksan ko lang isip ninyo sa mga nangyayari ngayon sa mundo natin na maaaring hindi nyo na nalalaman. Kayo na ang bahalang mag-research. So, kailangan daw tayo bilang mga ilaw at asin, it is us. It is us na dapat mag-offer ng hope dito sa mundong ginagalawan natin na desperately nangangailangan ng pag-asa. Especially sa mga ganong klase ng relihiyon. Each and every day, may bagong relihiyon na itatatag. Ang daming umaagaw sa atensyon ng tao. Pati spaghetti, naaagaw ang atensyon mula sa Diyos. Mga kapatid, lagi ko sinasabi, the end is near. Hindi po ito biro, mga kapatid. It is happening now. Mas dumarami na yung mga demonic na mga religion. Yung Christianity, mananatiling isa lang talaga yan. Pero maraming mukhang Christianity pero hindi. At marami talagang, as in talaga, relihiyon na hindi maka-Diyos. Ano tawag nila? Nakita mo, Kuya Jose? Tinihanap mo ba? Spaghetti monster. Ano yan? Flying spaghetti. Flying spaghetti monster. Tapos Trinitarian din. Parang meatballs lang Pag nakita niyo itsura ng Diyos nila, comedy talaga comedy. Sino ang savior nila sa carbonara? And of the holy meatballs. Comedy no? Kalokohan Pero dumadami Seryoso sila sa ginagawa ng kalokohan. Ang founder, bata? Hindi ko alam Hindi ko alam. Hindi ko na masyadong inalam yung mga founder or what. But nag-e-exist na siya ngayon. Imagine pupunta ka ng EDSA, sisigaw ka, at ang isisigaw mo merong Diyos at siya ay pasta. Mayroon pa rin maniniwala sa'yo. Pastafarian ang tawag. Crazy. Mad world, ika nga, yung ginagalawan nating mundo sa ngayon. So, anong dapat natin gawin? Simulan natin sa napakasimpleng attitude or character na pwede natin ipakita sa kanila. Kailangan punong-puno tayo ng pag-asa sa buhay. Ito pong pinag-usapan nating hope, hindi ka pa nga nagsasalita dyan Hindi ka pa mag-share ng doctrine. Ipapakita mo pa lang sa buhay mo na hindi ka nawawala ng pag-asa because of the Lord. Yun ang pinag-usapan natin. So, kailangan daw tayo kinakikitaan ng hope. Ngayon, this is often forgotten. Our mission is not only to share the message of God's forgiveness and the offer of a relationship with Him. It's also to share the hope that this relationship with God generates. Yung pag-asa, isi-share ka rin kasi natin sa ating kapwa-tao. Kaya nga ako mapapansin ninyo, madali ako mag-react doon sa mga taong madali mag-react sa fear. Yung may kumatok na malakas sa gate,
Hindi malaman kung sasaksak na ganyan. To be honest with you, I am really, really disgusted sa mga ganong klase ng mga kapatiran. Disgusted ako, mga kapatid. Ipagpatawad ninyo. No? Ipagpatawad ninyo kasi solid ang aking paniniwala. Yung fear and faith, hindi po sila compatible. Hindi. Kung faithful ka sa Diyos, hindi ka magiging fearsome. Kung fearsome ka, sabihin, hindi ka faithful sa Diyos. Hindi pwedeng faithful ka tapos fearsome ka. Baka Pastafarian doctrine siguro yun. Pwedeng paghaluin yung meatball sa yung mga gulay at the same time. Pero sa Christianity kasi hindi. Kaya naalala ko nung araw, kung ikaw yung tipong kapatid, kung ikaw yung tipong matatakotin, tapos habang nasa kalagitnaan tayo ng gawain sa estirahan, may kumatok, mas magwawala ka dyan, mas maganda pa siguro magstay ka na lang sa bahay. Kaysa madamay pa yung mga inosente. Again, yun po, biblical yun sa Old Testament. Yung mga sundalong duwag, ang recommendation po, wag nang sumama sa battlefield. Manatili ka lang sa iyong tent kasi makakahawa ka lang. Madedemoralize yung mga matatapang ng mga sundalo. Ganun din po sa simbahan. Walang place for fear. Walang place sa mga matatakutin ng simbahan. Wala. Again, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng takot, kundi ng tapang. Ganun lang naman kasimple yun. Ngayon, ganun din po sila natawag na hope. Kailangan maipakita natin yan. Hindi lamang yung kanyang mga salita, kundi yung mismong relasyon na nag-generate, yung hope na nag-generate ng relasyon na ito. Merong nag-generate sa ating attitude, merong nag-generate sa ating behavior, maging sa ating karakter. Na kung dati duwag tayo, natural naman lahat tayo nagmula sa pagiging duwag. Pero kung hanggang ngayon, matagal ka ng Kristiyano, duwag ka pa rin, hindi ako maniniwalang walang kapangyarihan ng Holy Spirit sa iyo. Kasi meron pa bang mas lalakas pa? Mas makapangyarihan pa sa Holy Spirit? Diyos yun eh. Hindi pwedeng mas malakas ka kaysa sa Kanya. Hindi nga lang kasi tayo faithful. Yung trust natin hindi 100%. Di ba example natin parang araw. Ang araw nandyan lang siya. Pero epekto niya sa'yo depende kapag ikaw nagtago sa shade. Hindi ka maarawan, hindi ka maiinitan, pero ang araw nandyan lang siya. Hindi siya nagbabago. Mula ng likhain ng sanlibutan hanggang ngayon, nandyan lang ang araw. Pero epekto niya nagbabari dun sa exposure natin sa Kanya. So, ganun din po sa Word of God. Ganun din po sa ating relasyon sa Panginoon. Magbabari yung kapangyarihan ng Diyos sa atin, depende sa ating pagbababad sa harapan ng ating Panginoon. Pagbababad sa Kanyang presensya. At yung mga taong babad sa presence ng Lord, yung mga taong babad sa kanyang mga salita at ina-apply yung kanyang mga salita, punong-puno sila ng pag-asa sa buhay. Yung lang kasi ang panlaban natin sa hirap ng buhay ngayon, mga kapatid. Ang hirap ng buhay ngayon, to be honest. Nagtaasan lahat ng mga bilihin, di ba? Maraming mga nawawalan ng trabaho. Marami. Hindi yumayaman ang majority ng mga tao, lalong nanghihirap eh. Tingnan niyo yung mga migrants ngayon sa Europe, yung mga Syrians. Sinasaraduhan na sila ng gate ng mga European countries. Kawawa yung mga tao, yung mga bata. Ang lamig-lamig pa naman. Napakalamig. Kawawa. Hindi naman alam saan pupunta. Babalik sila sa Syria. Ang naghihintay sa kanila, si Assad. Kundi si Assad, yung mga ISIS, yung mga FSA, wala silang mapuntahan. Kawawa yung mga tao. So the most that we can do is to pray for them at magpakita ng tapang na nagmumula sa ating Panginoon. Meron kayong gustong idagdag or question? Yung about doon sa mga nabanggit mo na Syrian refugee ko yan. May nakita sa mga komentary na makalaan lang sila doon sa dalampasigan. Parang napakalaking relief na sa kanila. Kasi hindi basta-basta ang ginawang risk na sinoong nila pagtakas doon sa lugar nila hanggang doon matawid nila yung dagat na yon. Ang dami kayong namamatay. Ilang barko kaya ang hindi nakakarating doon sa land mismo. Lumulubog, namamatay lahat. Kasi yung dagat niyan, talagang siya, dangerous waters. Kaya ng panahon nila Paul, ganyan din eh.
Talagang danger, oo. Lamig. Oo. Talagang yung tubig, hindi settled. Talagang ganun ka-dangerous yung mga lugar na yan. Ngayon, ang nabasa ko kanina, yung Macedonia, nagsarado na siya ng pintuan sa mga migrants. Kasi yun ang daanan papanik ng Europe eh. Kaya marami pumupunta ng Greece, papanik. Kasi yan, di ba? Tapos ito kasi yung Morocco. I mean, yun ang pinakamalapit na way eh. Pinakamalapit na yun eh. Iba dito sa kabilang side. Yung Malta. Oh, kaya Malta, Mediterranean area. Yung kasi yung talang tatawid din talaga nila. Yung dangerous water. Tapos pagdating nila doon, pinagsasaraduhan siyempre ng pintuan ng gobyerno. Yung iba naman pinababalik. The most that we can do is magpakita ng hope sa kabila ng mga nangyayaring yan. I-appreciate natin yung meron tayo. Kasi ang daming tao talaga ngayon na hindi na-enjoy ko anumang meron tayo. Oo nga eh. Tingnan mo yung mga bata, anong klase ng generation sila paglaki nila? That is a totally different kind of generation paglaki nila. Yun yung buhay na kinalakihan nila. No? Anyway, kaya nga sa prayer natin each and every morning, ang prayer natin, Lord, i-unveil nyo lang ang inyong mga plans, i-unveil ninyo each and every day ang inyong mga hakbangin. Bigyan mo kami ng faith na kung hindi man maganda sa aming mga panangin, sa aming mga mata, yung mga hinahayaan ninyong mangyari because of your greater good na gusto mangyari on this planet, give us faith. Kaya dito pumapasok sa last part ko yan. Na isa sa pinaka-mission talaga, i-share yung hope na meron, na dala-dala nung pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen. For me, nasa tamang pagpaplano rin naman kasi yan eh. Tamang hakbang. Kailan ba naman tayo nakaranas nung as in wala tayong problema sa buhay? Di ba kung tutuusin, mas marami pa nga yung pagkakataon may problema kaysa yung talagang as in walang problema, di ba? So kung tutuusin, hindi na strange eh. Hindi na siya alien, hindi na siya kakaiba. Minsan nga, pag walang problema, doon ka pa medyong parang may iba. May problema ka kapag walang problema. I mean, natural na kasi siya eh. Na para bang pag may problema ka, something strange is happening. Pero kung tutusin, hindi, normal na siya eh. Ano sinabi ni Jesus Christ? Ang sinabi niya, on this planet, sa sanlibutan, ano raw yung mga tatanggap natin? Trouble. Heartaches. Hindi ba yung sinabi ni Jesus Christ yun? Pero behold, di ba? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So yung hope natin, hindi ang kung ano man meron ino-offer ang sanlibutan, kundi ino-offer din ng ating Panginoon. Yun yung mga verses, yung mga pangako ng Lord, lagi nating iisipin para hindi tayo naililigaw ng kalaban. Kasi magaling siya sa pagliligaw ng damdamin, pagliligaw ng kaisipan, ganun kahusay ang kalaban. Perhaps, no portion of Scripture better captures this than the words of Peter. Sabi niya, sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Maging handa ka para sagutin, bakit kayo mga born again, kayo mga Kristiyano? Kandagulo na nga ganyan pa rin kayo, hallelujah kayo dyan. Dapat kaya natin ipaliwanag sa kanila, why? At supposedly, dapat ang sagot natin, because of the Lord, syempre. Kasi siya yung nagbigay ng pag-asa at siya yung nagme-maintain ng pag-asa na meron tayo ngayon. Kailangan may paliwanag natin yun na maayos sa kanila. With gentleness and reverence. Of course. With gentleness and reverence. Kung magawa natin sigawan. Kasi Kristiyano eh. Oo nga na. Ay ba tumanggap kay Jesus? Yan, makikita raw natin yan sa 1 Peter 3:15. Kasama sa fruit of the Spirit. Yeah, of course. Oo. Yan, okay, basahin nga natin ulit. Sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. In its simplest terms, sanctify is understood as to make holy, to consecrate or dedicate. I-dedicate ninyong inyong mga sarili sa ating Panginoon. It is something that is set apart for spiritual or religious use. And of course,
At sabi nyo kanina, sanctify Christ as Lord in our hearts, or talagang yung dedication natin, yung pag-aangat, yung glorification, talagang ibalik natin sa ating Panginoon. Because again, siya ang source ng hope na meron tayo sa ngayon. Ang sabi ng author, I've heard this verse taught dozens of times. I've read many commentaries explaining Peter's message. I've even spoken on this text myself. In the majority of these treatments of 1 Peter 3:15, including my own, the emphasis has been misplaced. Yung binanggit natin, binasa natin kanina. Yung 1 Peter 3:15. The verse is usually thought this way. As believers, we need to learn how to share our faith. We need to take training classes and workshop. We must learn strategic passages of Scripture that can succinctly explain the message of the cross. Kumbaga malabnaw yung pagkakaintindi, malabnaw yung pagkakaunawa, malabnaw din yung pagpapaliwanag sa iba. And that is not wrong. We are called, to be more precise, we are called by Christ to take the message of the gospel to the farthest corners of the world. We are to share the message of His love and forgiveness. But this view of 1 Peter 3:15 is incomplete. Hindi lamang ito, kundi there is more than that. Kasi nga, hindi ba, walang masama sa pagdalo sa mga training classes, saka sa mga workshops. Why not? Kung meron, why not? Pero syempre, hindi tayo dun tumitigil. At kung tutuusin, yung kasi mga yon, kumbaga kapamaraanan ng Lord. Ayan, tool for us to learn, to know more, ika nga. Peter is teaching us that there's a catalyst in an evangelistic opportunity. Yung tinatawag na trigger. There's something that sets the encounter in motion. Kasi kung walang motion, sabi nga natin dito, walang masama, puro tayo pag-aaral, di ba? Pero hanggat hindi natin na-apply yung mga pinag-aaralan natin, puro theory lang yan. Theoretical lang nalalaman natin. Ang alam ko, ganito eh. Ang sabi sa Biblia, ganito eh. Ngayon, ang tanong ngayon, na-apply ba natin sa buhay natin yung mga pinaniniwalaan natin na ika natin na nanggagaling sa Biblia? Again, bumalik tayo sa hope. Sabi sa Biblia, do not lose hope. Ang tanong ngayon, tayo ba? Talagang as in, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Diba? Sa mundong ito. So, what is it? There's no better trigger to launch an opportunity for sharing our faith than the presence of hope in our lives. Kasi doon na mo makikita. Halimbawa, lagi natin ginagawang example, may kapatira ng araw. Alam namin, walang trabaho. Kung may trabaho man, hindi pinapasahod ng matagal na panahon. Pero you know what? Yung kapatid na yon, yung mukha niya, hindi mukhang hindi sumasahod ng matagal na panahon. Marami siyang problema, personal, maging sa trabaho. Pero ang point, hindi mo makikita sa mukha. Hindi mo rin makikita sa kilos. Yun ang talagang, kaya hindi namin makakalimutan yun. Tingnan mo si brother. Kala mo, hindi isang taon, 2 taong hindi sumasahod. Tingnan mo siya. Sabi nga natin, di ba, madelay nga lang na 1 linggo yung sahod mo, galit na yung mga employee eh. Iba nga araw lang eh. Dapat may sahod na kanina. Bakit ngayon wala pa? Di ba, nagre-rebelde na kaagad? Tapos may mga kapatiran, hindi buwan. Many months, hindi sumasahod. At kami mismo ang living witness. Nakita namin yung kapatid. And you know what, isa pa, kung bakit hindi namin siya makalimutan, hindi nag-diminish ang kanyang ministry. Ang service na sa Lord, hindi nagbago. Hindi siya yung tipong kapag nasaktan, wala sa ministry. No. Hindi siya tipong pag walang pera, wala sa ministry. Hindi. That's why yung tao ngayon, lagi namin naalala, yun yung legacy niya ngayon sa amin, sa aming puso't isipan. Each and every time na pag-uusapan to, siya ngayon ang naaalala namin. Nagawa niya, bakit hindi natin magagawa? Nakikita po sa muka, nakikita sa attitude, sa behavior, sa character, yung hope. Nararamdaman din po siya sa naririnig. So akala natin mga kawawa tayo, mayroon tayong karapatang mawalan ng pag-asa at manguluntoy ang muka sa lungkot. No. May mga taong mas kawawa sa'yo pero they can smile. At hindi mo kang halata na may problema sila. Tayo, tatagal na natin mga nag-aaral dito, mga kapatid. Magkakasama tayo ng mahabang panahon na. So, hopefully, no? I pray
Dapat dumating na rin tayo sa ganung klase ng pananampalataya na may problema o wala. Useful sa Lord. Tuloy-tuloy lang ang serbisyo. Kasi ulitin ko po mga kapatid, dun kasi makikita yung kilatis mo. Na kapag dumadaan ka sa problema, kung ano yung attitude, behavior meron ka habang dumadaan sa... Yun ang kilatis mo. Yun ka. Wag na po natin ipagkakaila yun. Wag. Wala po tayong lolokohin. Wala tayong maloloko. Kaya po pag merong kapatid na nawawala kasi may problema, yan ang kilatis niya. Hanggang dun lang ang faith niya sa Lord. Hanggang dun lang siya. Hindi pa persecution yan, ha? Wala pa tayong pinag-usapan persecution because of the Lord. Hindi pa siya tatanggalan ng trabaho dahil sa pagiging Kristiyano niya. Hindi pa nga eh. Hindi pa. Hindi lang nasunod yung gusto niya. Sa paraang gusto niya, nawala na sa gawain. Hanggang dun lang ang kilatis niya. Hanggang dun lang siya. Hindi pa niya nakakaharap si Satanas. Yung mga alipores si Satanas, hindi pa nga niya nakakaharap. Ay lalo pa siguro. Mga false teachers, hindi pa niya nakakaharap, ha? Hindi pa. Lalo na pag mga false teachers na nakaharap niya. Wala na, luoy na kaagad, sandali lang. Kung hindi maluluoy, sama na siya. Sasama. Ang Kristiyano dapat kinakikitaan po ng tapang at pag-asa. Dahil yun mismo ang iniwan ng Lord sa atin. Saka yun lang naman ang pwedeng ibungan ng gospel, di ba? Ano ba pwedeng ibungan ng gospel? Ng salita ng Diyos. Ano pa? Kawalan ng pag-asa? Pwede bang magbunga ng kawalan ng pag-asa ang Word of God? Hindi ba? Takot. Pwede bang magbunga ng takot ang Word of God? Discouragement. Pwede bang magbunga ng discouragement ang Word of God? Wala, di ba? Totally wala. So, hindi nanggagaling sa Diyos lahat yan. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, be strong. No? And take courage. For I am with you. I will never leave you. Yun namang sinasabi niya. Hindi magbubunga ng kawalan ng pag-asa yun. So, kung tayo, mga kapatid, ulitin ko po, sa konting kibot ng buhay, hindi lang nasunod ang gusto mo, sa paraang gusto mo, sa panahong gusto mo, bagsak ka na kaagad, yun ang kilatis mo. Hanggang dun lang ang pananampalataya mo, kapatid. Huwag ka nang mga tuwiran pa. Huwag. Is there anything you want to say? Matatapos na tayo. Hindi natin pinag-uusapan dito yung dami ng nalalaman sa Biblia. Hindi natin pinag-uusapan dito yung 20 years ka na, 15 years ka ng Kristiyano. Hindi. Sino ka ngayon? Ngayon may problema ka, paano mong hinaharap ang problema mo? Yan ka, kapatid. Yan ka. Okay? So, tingnan nga natin. Taken as a whole, we find a progression that leads to effective outreach. And it requires more than the acquisition of Bible knowledge. Walang saysay ang Bible knowledge kung wala kang hope. Yung bang mga kilalang mga false teachers ba, mahuhusay sa Biblia? Super husay nga nila eh. Tayo, ilan lang alam nating mga Bible verses? Mga 5, 10 ako. Yung mga yun, hindi. Biblia, kabisado nila eh. Pero hindi doon natatapos ang lahat. No? Hindi yung Bible knowledge ang pinag-uusapan. It's more than that. It's more than that. Ang sinasabi ni Peter, sabi nga binasa natin kanina, sa 3:15, we are to live as people of hope. Kailangan kitaan tayo ng pag-asa. Di ba nakakita natin example ng mga Israelita sa ilang? Sa gabi, mayroong pillar of fire. Sa umaga, nalalambungan sila ng ulap. Pinapakain sila ng Panginoon for 40 years. Hindi lamang yun, yung mga suot nilang damit, yung sandalyas, hindi naluluma for 40 years. Pag nauhaw sa bato nang gagaling ng tubig, pwede namang manggaling sa sa talagang source of water. Ang ginagawa pa ng Panginoon, ang coalman nila, bato. Pero yung mga Israelita pa by that time, makikita ba natin sa mga attitude nila, yung hope na pinapakita ng Lord? Hindi, di ba? Hindi. Ha? Tatawid nga lang sa reklamo. Ha? Katatawid lang sa Red Sea, di ba? Nagpuri, kinabukasan walang makain. Yan. Nag-grumble. Nawala lang ng 40 days and 40 nights si Moses, sumamba na sa ibang Diyos-Diyosan. So we are to live as people of hope. Hope is to mark out our lives as distinction.
ang isa sa distinction ng isang Kristiyano, yung pagiging punong-puno ng pag-asa sa buhay, regardless kung nagkakandahirap ka ngayon sa buhay o hindi. Ano pa? People living without hope and enduring a hopeless world will see the difference that hope makes in our lives. Yun yung buti pa itong kapitbahay natin, pare-pareho naman tayo mga walang makain, pero doon mo, sasaya nila. Yung mga ganon, no? Dapat ganon, yung difference. Again, sabi sa aklat ng Pedro, sabi doon, for we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own peculiar people. Mga anak ng Diyos na kakaiba sa lahat, unique from among men on this planet. They will ask us where our hope comes from. Bakit ganyan ka? No? At punong-puno ka ng pag-asa, samantalang pare-pareho naman tayo mga naghihikao sa buhay. Then, we must know how to answer the question. And of course, that is through our lives, unang-una, pangalawa, through our words. Mauna kasi yung buhay bago yung knowledge. Kasi again, kung puro ka knowledge, dapat huwag tayong malungkot, mga kapatid. Hindi, walang epekto yun, siyempre. Pero ipakita mo munang punong-puno ka ng pag-asa, saka mo sabihin sa kanila, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, then it is believable. Believable. Diba? Walang kaduda-duda. Then, we can be ready to make our defense. Wala kang kapag-apag-asa, defense pa pag-uusapan natin. Siyempre, wala kang kadepensa kung ikaw mismo wala kang kapag-apag-asa sa buhay. Papapakpapaking ka lang ng kalaban, nung kalaban na akala mo naman roaring lion, papapakpapakinggan niya sa kalagitnaan ng ating kahinaan sa ating spiritual na mga pamumuhay. Ay, alam ko minsan, tempting kasing magpakita ng kalungkutan. Tempting yan eh. Diba? Sa Facebook nga, diba? Feeling sad. Yung bang hindi niya magawang i-contain yung kalungkutan niya, kailangan, sabihin ko talaga eh. Kailangan iparamdam ko eh. Frustrated na naman ako. Feeling frustrated. Ay, hindi mo pwede i-contain mo yan between you and God. Nakita niyo yung klase ng mga tao ngayon? Frustrated ka pala eh. Ba't dinadamay mo ako sa frustration mo? Hindi ba pwede ikaw na lang at ang Diyos mag-usap kayong dalawa? And solve your problem in a very, very simple and quiet way? Ba't kailangan mo sabihin sa aming lahat? At hindi lamang yun, ba't kailangan madamay kami? Attention seeker. Yan, mga attention seekers. Or sa isang banda, masasabi, mga palinghado ang mga attitudes. Hindi yun ang klase ng attitude na dapat nakikita sa isang tunay na Kristiyano. Walang plastikan po sa simbahan, mga kapatid. Hindi bunga ng espiritu ang pagiging plastic. Hindi nga pala natin itinuturo dito para tayo maging clown. Na malungkot ka talaga pero nakasmile ka. Hindi pagiging clown ang pinag-usapan natin. Kundi kaya ka nakasmile kahit may problema because you are full of hope. So you can smile. Hindi lamang natin pinagtatakpan ng ngiti o ng pagtawa yung problema natin sa buhay. Yun po ang pinag-uusapan natin. Okay? So, we must be ready to make our defense. At magagawa lamang natin yan kung talagang punong-puno tayo ng pag-asa mula sa Lord, regardless ng klase ng sitwasyon na ating kinalalagyan. Lastly, they will see hope in us and they will want it too. Kasi hindi ba maaakit sila eh. Doon sila naaakit eh. Di ba? Siguro nga maganda, dumalo na tayo sa church. Kasi tingnan mo sila oh. Pareho lang naman tayo mga walang sahod na eh. Pero look at them. Sige, sumama nga tayo. Tingnan nga natin ano nangyayari sa church. Baka namumud mo ng pera doon or what? O baka naman mayroong unlimited food or what? Pero alam natin, siyempre dapat, di ba, ang makita nila muna, yung mismo tayo yung ating attitudes. Very, very positive attitude. They will ask for the reason behind our hope. And we will be ready to give them an answer. Unless our lives are characterized by a true, living, confident hope, the distinctive is not seen. Ang sabi niyan, and no one ever asks. Hindi wala na, pareho lang naman. Magtatanong pa ako sa'yo. Pareho lang naman tayo mga nanluluoy, luoy sa buhay. Hapis na hapis, punong-puno ng kalungkutan. Hindi, mag-iyak na lang tayong dalawa. Diba? Mag-iyakan na lang tayong dalawa. Pareho lang naman tayo nawawalan ng pag-asa pala. Pero hindi ba ang kagandahan nun? Nawawalan na ng pag-asa, yung taong yung punong-puno ng pag-asa, he will help me. He can lift me up.
Di ba yung sinabi sa Biblia na kayo na mga malalakas ngayon spiritually, yung mga mahihina spiritually, kayo ang tutulong kasi sa kanila para makabangon. Na sa ganun darating ang time, tayo naman ang nanghihina spiritually, at yung mahina ngayon, sila naman malakas later, sila naman ang tutulong sa atin. Ganun lang naman ang buhay, mga kapatid. All of us, nanghihina rin tayo. At yung mga malalakas by that time, habang tayo mahina, sila ang tutulong sa atin upang tayo ay makatayo. Yun yan talagang brothers and sisters keepers. Diba? Hindi yung kawawa ka na yuyurakan ka pa talaga. No? Babangon pa, dudurugin ka talaga. Which is hindi naman nakakatakot talaga, life-threatening. You know why? Kasi sinabi sa Biblia vengeance is God's. Siya ang may hawak ng na scale of justice. Saka ang tao raw na uma-against sa Diyos, para siyang he is kicking against the goad. Ibig sabihin, sumisipa siya ng malakas sa isang matigas na bakal at tumatawa nga lang sa gulugod ng kanyang legs. Masakit ba 'yon? Sino sa atin na nakaranas na malit pa tayo? Umakit ka na hagdanan, laging tumatama itong gulugod mo. Yan. Yun yung kicking against the goad. Yun daw goad, ang description na spike, matigas na spike, sobrang tigas. Para kang sumisipa doon na tumatama sa gulugod mo. Yun daw ang nararanasan ng mga taong uma-against sa Diyos. They are kicking against the goad. Sino nasasaktan? Diyos ba? Sila rin. So, hindi natin ginagawa yun at hindi natin gagawin. Alang-alang na rin sa iba na nais nating ilapit sa ating Lord. We can learn all the verses and techniques. We can be trained in outreach strategy and theory. We can have a passion for the hearts and lives of people searching for truth. But without the evidence of hope in a hopeless world, we won't show desperate people that we have something different from the despair they already know. So again, light. Darkness, we are the light, and we are the salt. Tayo yung source, hindi sila. At tayo yung titignan, tayo makikita, hindi sila. Tayo yung gagayahin, hindi silang gagayahin natin. Di ba yun na nakakalungkot ngayon? Sabi dito, mga techniques, maraming Christian groups ngayon ginagamit yung technique ng mundo para makangalap na maraming kaluluwa. With due respect sa maraming church. Kasi kailan lang napag-uusapan namin, di ba? Ano ba talagang klase ng, ano ba yung image ng church? Ano ba yung tunay na image ng church kapag inimagine mo siya? Alam nating lahat nang galing tayo sa mga kumbaga, pag pumunta ka talaga ng simbahan, talagang simbahan. Panambahan siya. Panambahan. Pero nowadays kasi, pansinin ninyo, nagiging trending siya, pag pumunta ka sa simbahan, parang hindi simbahan. Parang disco house. We do respect, we do respect. Pero again, tingnan natin, ano ba talaga ang Bible image ng isang physical church? Ano talagang itsura ng church sang-ayon sa Biblia? Kaso nga nakakalungkot, ulitin ko po, I have nothing personal against them, yun na nagiging trending ngayon. Ako, lagi iniisip, ang trono kasi ng Panginoon, nakaluklok ika natin sa, sa pulpito. Tapos, tingnan mo yung itsura ng simbahan, hindi mawari kung simbahan ba siya o hindi. Mga kapatid, the church must be churchy. Noon pa, yun ay nire-request ko, pinagpe-pray ko, Lord, ang gusto ko pong church, yung physical church. Church talaga kapag tinignan mo. Church. Hindi yung tipong pagpumunta ako, parang, ano ba ito pinuntahan natin na to? Para lang magko-concert si Bon Jovi na hindi maintindihan. Alam ko yun po ang uso ngayon. Pero isipin niyo mga kapatid, yung ba ang image ng church na sinasabi sa Biblia? To be honest with you, kung kayo tututok sa Biblia, you will see through the words of the Lord and through the apostles, ano ba ang ine-expect ng Panginoon na klase ng physical church meron ng mga Kristiyano? You will know. Walang magdidikta sa atin, but the Bible will say. Nasa Biblia yan. What a church, ano dapat ang itsura ng isang simbahan? So ulitin ko po, alam ko trend ngayon yan. No? But me personally, naghahanap ako ng church na mukhang church talaga pag pinuntahan mo. Nothing else. No? No more and no less. Unless meron kayo ibang idea, it's up to you. Di ba yung Panginoon nung pumunta sa Jerusalem, nagalit siya, pinagtakuyan niya palabas yung Ayan, maganda example. Ang aking bahay, tatawang bahay panalanginan, ngunit ginawa ng pugad ng mga magnanakaw. Kasi doon na nakikita lahat. Oo nga naman. Isang napakasimpleng eksena, labas pa pinag-uusapan natin, ha? Yung nga lang kasi pasok siya dun sa looban,
Meron kasi isang looban na ito yung temple, yung mismong holy place, kaso may looban siya na parte pa rin nung worship area. At nandun silang lahat. I know, hindi ganun kadaling i-maintain yung sanctity. Pero sa tulong ng Lord, I believe it can be done. May tinatawag na sanctity kasi sa worship place. Even yung itsura itself, it must look like a worship place, not something else. Diba? Not something else. So kung makikita nyo ganyan ng ating simbahan, minarapat po niya mga kapatid. We are practicing the simplicity which is in Christ. Anyway, ano ba talagang templo ng Panginoon? Yung puso ng bawat isa, diba? Then let it reflect outwardly kung anong klase ng puso meron tayo ngayon sa ating Panginoon. In Christ, we have real hope. Not a naive attitude that fails to see the realities of life. At first, the people around us may think it's strange. This inexplicable hope that marks our lives as different. Hindi may paliwanag yan, siyempre, nanggaling sa Panginoon. Maging sila hindi lang maintindihan. But in a world starving for hope, men and women will be drawn to it and to the Christ whose resurrection makes hope possible. Hope and the resurrection are inextricably linked. Kaya kanina nabanggit ko yung resurrection ng Panginoon. Yung muli niyang pagkabuhay, yun na nag-validate sa lahat ng kanyang claim. Kaya nung mabuhay magmuli ang Panginoon after 3 days, yun yung blessed hope ng bawat Kristiyano. Because Christ lives, we have hope. Hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil buhay yung source mismo ng hope ng bawat isa sa atin. Meron ba kayong gustong idagdag or question? Yan din kasi kuya, yung pinaliwanag ni Peter, yung first preaching niya. Okay. Sa Acts chapter, yung 3,000 na katao, yung resurrection. Yun yung inano niya. Doon din siya nag-focus, ano? Focus. Ganda, Kaya ang dami ng ang tanong ng mga taong naroon, ano bang gagawin namin? Ano bang dapat namin gawin? Kaya yung inano niya kasi, kung sino yung ipinako niyo na muling binuhay. Pagkano pa. Yun. Amen. Siguro sa ating mga nagsishare na ng Word of God, sa ating mga nagme-mensahe especially, siguro maganda pag-aralan natin yung yung magandang pagkakalahad ni Pedro. Di ba? Full of power, di ba? In knowledge and wisdom. Kasi sila yung mismo naman doon Ines kung paano namatay si Cristo, tapos biglang nabuhay. Siyempre, parang sa tingin nila, imposible pa yun, imposible sa ating Panginoon. At yun yung naging highlight na kung saan, yung pinatingin nila namatay, ay Diyos na kailangan mo niyang paniwalaan. Amen. Yun kasi yung topic ng Sunday. Sabi doon, we are the witness. Oo nga, no? Parang sinabi sa 1 John din, di ba? Nahawakan namin siya, nakasama namin siya. Ang ganda ng pagkakalahad din sa 1 John, eh. Yung kagandahan ng experience na nakasama nila for more than 3 years ang ating Lord. Siyempre, 3 years, talagang fresh na fresh pa sa paano na witness kung paano niya. Oo nga. Imagine, nakita nila lahat yun. Yung anino ng Lord, yung tinapay na binigay ng Panginoon. No? Imagine that. At yun ang gusto natin maranasan din sa mga susunod na panahon. And that will happen. Definitely. That will happen pagdating natin doon. No, hindi tayo malalamangan ng mga apostol actually. Hindi. Nung pag-aaral namin na napakasarap na kung paano na maging witness ka. Oo. Dahil halimbawa, ikaw mismo yung nakabasa ng salita. Yung scripture na yun, na ikaw yung press na reveal ng Lord sa'yo. Mas maipapaliwanag mo. Pero kung nakikinig ka rin lang. Oo nga. Para ka lang si Simon the Sorcerer, may vested interest, kaya lang pala nandun sa gawain, gustong bilhin yung power ng Holy Spirit, no? For personal gain. Nagdag ko kuya, regarding doon sa anong reason kung bakit yung mga Israelita, kahit napakarami ng milagrong pinakita sa atin ng ating Panginoon, is the reason is, sumunod sila sa instruction ni Moses, hindi dahil because they have faith in God din. Sumunod lang naman sila kasi gusto na magkaroon ng comfort dun sa ilang years na pinaghirapan nila na experience na dun sa Egypto. So, ganun din sa buhay natin. If we really don't have faith dun sa Diyos na sinasamba, hindi tayo makakaroon ng hope. Oo nga naman. Amen. Amen. Kung ngayon ginagawa ng Lord, yun ba? Di ba?
bibiyakin niyo yung desert para makadaan tayo. Kaya walang, sabihin natin, walang silbi Mm. sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Kahit anong Yeah. klaseng milagro may pakita ng Even the greatest Oo, miracles. wala pa rin. Kasi wala silang faith eh. Yun ang nangyayari sa mga Israelita. Bakit Oo nga naman. sa kanila, bulag pa rin. Oo nga naman. Praise God. Oo nga Parang naman. yung sa pag-aaral din nila Mm. na yung pag-uumpisa mo ng pagsunod sa Diyos, kailangang maranasan mo muna yung pagpapatawad na ginawa. Of course. Amen. Ang ganda nga kasi Mm. yung sabi doon, yung 10 Commandments, hindi siya ibinigay bilang bondage, kundi freedom. Mm. At yung tatlo doon na sinabi, kapag binasa raw natin yung 10 Commandments doon sa pag-aaral ng gabi, bago na dapat yung perspective mo. Oo nga. Kasi makikita mo doon yung kapangyarihan ng Panginoon, yung pagbabago na ginawa sa buhay mo, at yung protection. Katulad din po yung Kanina. yung protection, pag yung protection ng mapapala mo pag binasa mo yung 10 Commandments. Kasi pag hindi mo ginawa, Oo nga. protection para sa Amen. Yung kasing ang Bible nga rin kasi sabi lang nasa ano, 'di ba, nasa preventive side. Kaya nga thou shalt not. Hindi mo pa lang hindi mo pa ginagawa, andun na yung prevention mula sa Panginoon. Nasa preventive side siya. Okay, Dennis, meron kang gusto sabihin? Okay. Kung wala na, para hindi tayo masyadong malate, next week ang pag-uusapan po natin the foundation of hope.